Ang mayaman kong asawa Kabanata 16:21 Mga salita ng Sect Master. Napapalibutan ang kanyang katawan ng mga gintong sinulid na lumitaw at naglaho. Sa sandaling ito, siya, na naglilinang, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang interes at kalupitan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang tiyak na direksyon. Ilang saglit pa, nagmamadaling lumapit ang isang lalaking nakasuot ng puting damit. Sect Master, nandito ka talaga. Hindi napigilan ng Deputy Sect Master na mapasigaw sa gulat. Baka sa mukha niya ang gulat at saya. Mabilis siyang tumakbo sa harapan ng Sect Master at kalahating lumuhad sa lupa. Tuwang-tuwang sabi niya, Sect Master, matagal na kitang hinahanap. Gayunpaman, ibinaba ng Sect Master ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Bahagya siyang napabuntong hininga. Bakit mo ako hinahanap? Tahimik na tanong ng Sect Master. Ang Deputy Sect Master ay nag-aalalang sinabi, si Xiaohai ay patay na. Ang mundo ay nasa kaguluhan ngayon. Ang tatlong makadiyos na monarko ng Hilagang Lupain ay kumikilos ng malupit. Walang sino man ang makakapidyaw sa kanila. Ngayon, ang buong katimugang rehiyon ay naghihintay na bumalik ka at pangasiwaan ang sitwasyon. Nang marinig ang mga salitang ito, ang Sect Master ay hindi nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Nang makitang hindi nagsasalita ang Sect Master, nagpatuloy ang Deputy Sect Master, Lord Sect Master, hanggat babalik ka ngayon, ang buong Southern Region ay magiging iyo. Sino ang hindi igagalang at mamahalin ka? Kapag dumating ang oras na iyon, ang Heavenly Cloud Sect ay tiyak na makakaakyat sa mas mataas na antas. Tinulyapan siya ng Sect Master at dahan-daang nagsabi, ano ang silbi ko para magkaroon ako ng puso ng taong ito? Nagulat ang Deputy Sect Master, at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi, Sect Master, ito ay isang magandang bagay para sa Heavenly Cloud Sect. Hindi mo ba palaging mataas ang tingin mo sa sekta? Mga ad ng Pop Future. Hindi ko masyadong iniisip ito ngayon. Walang pakialam na sabi ng Sect Master. Ang Deputy Sect Master ay agad na natigilan sa lugar. Parang hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ng Sect Master. Bakit parang naging ibang tao ang Sect Master sa napakaikling panahon? Ang bagay na napakataas ng tingin niya noon ay talagang napakalungkot ngayon. Panginoong Sect Master, kahit na hindi ka mataas ang tingin dito, kailangan mong bumalik, ang tatlong makadiyos na monarch na iyon ay masyadong mayabang. Ang Deputy Sect Master ay lubhang ayaw. Umiling pa rin ang Sect Master at sinabing, sabi ko hindi na ako babalik. Ang Deputy Sect Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi napigilan ang kanyang mga ngipin at sumigaw, Panginoong Sect Master, maaaring natatakot ka sa tatlong Diyos na monarko. O natatakot ka ba sa Northern Lands? Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng Sect Master. Natural na nakikita niya na sadyang pinupukaw siya ng Deputy Sect Master. Gayunpaman, paano magiging mabisa ang ganoong clumsy na pamamaraan sa harap ng Sect Master ng sekta ng Tianian? Hindi ako nararapat na kumilos ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinagsak ng pinuno ng sekta ang mga salitang ito. Lalong tumindi ang pagtatampo sa mukha ng Deputy Sect Leader. Galit siyang tumayo at umungal, isinakripisyo ni Xiaohai ang kanyang buhay para sa kapakanan ng katimugang rehiyon. Gayunpaman, nagtatago ka rito at inaalala ang nakaraan. Ikaw, hindi ka karapat-dapat na maging kapatid niya. Kung sa ibang pagkakataon, tiyak na hindi sasabihin ng Deputy Sect Leader ang mga salitang ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, itinaya niya ang kanyang buhay upang sabihin ang mga salitang ito. Nanatiling kalmado at hindi natinag ang Sect Master. Si Xiaohai ay Xiaohai, at ako ay ako. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang hangarin at iniisip. Sino ang maaaring pilitin kung sino? Sabi ng Sect Master sa mahinang boses. Paano makikinig ang Deputy Sect Master sa mga salitang ito? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kahit ano paman, kailangan mong bumalik. Nanatiling tahimik ang Sect Master at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Galit na galit ang Deputy Sect Master. Puno ng fighting spirit, umungal siya, kung hindi ka babalik, I will carry you back.
Sa sinabi nito, pinakawalan niya ang lahat ng kanyang lakas at hinawakan ang mga braso ng Sect Master. Ngunit ang nakakagulat ay kahit na ginamit ng Deputy Sect Master ang lahat ng kanyang lakas, ang Sect Master ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada. Hindi na makapaghintay pa ang Deputy Sect Master. Galit niyang sinabi, kung hindi ka bumalik, mamamatay ako sa harap mo ngayon. Do you think I care? Walang pakialam ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Kung gayon, iniinis kita hanggang kamatayan. Kung mayroon kang lakas ng loob, patayin mo ako. Umuungal ang Deputy Sect Master. Pagkasabi noon ay nagliyab ang buong katawan niya. Sunod-sunod na marka ang sumugod patungo sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang bomb-alot sa Sect Master, ngunit hindi nila ito may galaw kahit kaunti. Hindi pa nga nila napigilan ang kanyang paglilinang. Galit na galit ang Deputy Sect Master kaya nagtaas siya ng ulo at umungal. Inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid at umungal, alam kong ito ang iyong bayan, kung hindi ka bumalik, sisirain ko ang lugar na ito. Ang mga salitang ito sa wakas ay nagpakilo sa kanya. Malamig niyang tiningnan ang Deputy Sect Master at sinabing, gusto mo ba talagang mamatay? Tama. Alinman, bumalik ka sa akin, o patayin mo ako. Ang tono ng Deputy Sect Master ay pare-parehong determinado. Ang Sect Master ay malamig na tumingin sa Deputy Sect Master at sinabing, sige, kung gayon ay bubusugin kita. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang palad at marahang itinuro ang direksyon ng Sect Master. Isang nakakatakot at mabangis na kapangyarihan ang agad na bumaril patungo sa Deputy Sect Master. Ang ekspresyon ng Deputy Sect Master ay lubhang nagbago. Nagmamadali niyang inilabas ang lahat ng kanyang proteksyon na kayamanan ng Dharma sa pagtatangkang hadlangan ang pag-ataking ito. Gayunpaman, ang top-tier Dharma treasure na ipinagkaloob sa kanya ng Heavenly Cloud Sect ay kasing babasagin ng isang piraso ng papel at agad na nawasak. Bumuhos ang kapangyarihang iyon sa katawan ng Deputy Sect Master. Nanlamig ang mga mata ng Deputy Sect Master, pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. Tumingin ang Sect Master sa direksyon ng Deputy Sect Master at dahan-daang tumayo. Tumayo siya sa harap ng Deputy Sect Master at sinabi sa mahinang boses, huwag kang mag-alala. Kapag nagising ang Panginoon ng Hilagang Lupain, pupunta ako sa Hilagang Lupain. Tuldok, tuldok, tuldok. Nang muling magising ang Deputy Sect Master, nakahiga na siya sa kanyang kama. Napakaraming tao ang nakapaligid sa kanya, para bang hinihintay siyang magising. Ang Deputy Sect Master ay nagmulat ng kanyang mga mata. Sa sandaling nagising siya, bigla siyang tumayo at nag-aalalang sinabi, bumalik na ba ang Sect Master? Hindi mo ba siya hinanap? Sunod-sunod na tanong ng mga katabi niya. Ang ekspresyon ng Deputy Sect Master ay sobrang hindi magandang tingnan. Alam niya na malamang na pinabalik siya ng Sect Master. Bakit kailangan mong gawin ito? Kinuyam ng Deputy Sect Master ang kanyang mga kamao, na parang hindi siya naglakas loob na paniwalaan ito. Bigla siyang bumangon sa kama, nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, gusto ko pa ring umalis. Kahit anong mangyari, hahanapin kita. Gayunpaman, nang bumalik siya sa Lakeview Pond, matagal nang wala ang Sect Master. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Tuldok, tuldok, tuldok. Bundok dayo. Libo-libong beast spirit pill ang napino sa harap ni Chinyu. Gayunpaman, ang kanyang banal na pakiramdam ay umabot na rin sa limitasyon nito, at ang kanyang kalagayan ay lubhang mahirap. Sa sandaling ito, iniluwan ni Chinyu ang isang subo ng dugo, at ang kanyang buong pagkatao ay agad na nawalan ng gana. Nang makita ito ni Wen Wanyon, nagmamadali siyang umakyat para alalayan si Chinyu. Damn it! Bilasan mo at magpahinga para sa tatay na ito. Galit na sabi ni Wen Wanyon. Nahihirapang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang bibig at magsasalita na sana, ngunit natuklasan niyang maraming tao ang nakapaligid sa kanya. At ang mga taong ito ay karamihan sa mga pinuno ng sekta ng iba't ibang malalaking sekta. Anong nangyayari? Medyo natarante na sabi ni Chinyu. Malamig nang umuso si Wen Wanyon, gusto kong ipaalam sa kanila kung gaano ka nagsumikap at kung gaano kahirap na pinuhin ang Beast Spirit Pill. Ipaalam sa kanila kung gaano sila nagpapasalamat.
Kung hindi, hindi ito magiging walang kabuluhan. Kabanata 1622 Ang Panginoon ng Hilagang Lupain ay kumilos. Hindi napigilan ni Qin Yu na matawa nang marinig niya ang mga salita ni Wen Wanyi. Nakikita rin niya na parang matandang bata ang ugali at personalidad ni Wen Wanyi. Gayunpaman, may katuturan ang sinabi niya. Nahihirapang umupo si Qin Yu. Gusto pa niyang ipagpatuloy ang pagpipino ng tableta, ngunit pinalibutan siya ng mga tao sa paligid niya. Qin Yu? Dapat kang magpahinga ng mabuti ngayon. Oo, kung magpapatuloy ito, natatakot akong may mangyari talaga. Itinuring ka na ng buong South Province bilang pag-asa nila. Kung may mangyari sa iyo, walang papayag. Walang sinabi si Qin Yu. May kabuluhan ang sinabi ng mga taong ito. Higit pa rito, sa kasalukuyang kondisyon ni Qin Yu, kung ipagpapatuloy niya ang pagpipino ng tableta, ang kanyang kahusayan ay malamang na lalong lumala, at maaari pa siyang magkamali. Kaya, tumango si Qin Yu at sinabing, sige, makikinig ako sa inyo. Magpapahinga muna ako ng ilang araw. Pagkatapos nito, sumunod si Qin Yu sa likod ni Wen Wanyi at bumalik sa silid. Nang makarating siya sa kama, mabilis na nakatulog si Qin Yu. Nagtipon ng lahat sa paligid ng higaan ni Qin Yu, nakakaramdam ng labis na kalungkutan. Ngayong malapit na ang isang malaking sakuna, wala na silang maitutulong, paanong hindi sila malungkot? Puntong hininga, ang isang eksperto ay mas mahusay kaysa sa 1,000,000 malalakas na sundalo, bamantong hininga ang isang tao. Hindi ko talaga alam kung kailan lilito ang sect leader ng Heavenly Cloud Sect. Isa-isang bumagsak ang ating mga ninuno, ngunit wala tayong maitutulong. Talagang hindi magandang pakiramdam. Ads by Pop Future. Sa kabutihang palad, maaari kaming ituring na tinanggap ang isang maikling pahinga. Sa isang kisap mata, halos 1 buwan na ang lumipas. Sa buwang ito, ang katimugang rehiyon ay talagang naging mas kalmado. Maging ang maraming magsasaka sa Hilagang Rehiyon ay umatras sa Hilagang Hangganan. Ang Hilagang Rehiyon. Nagsama-sama ang 3 malalaking kamatayan na parang may pinag-uusapan. Sa harap nila ay may 3 mahiwagang artifact. Ang 3 mahiwagang artifact na ito ay mukhang napakaluma, at may mga kakaibang karakter na nakaukit sa kanila. Ang mga karakter na ito ay napakahirap unawain, ngunit 3 sa kanila ay napakakapansin-pansin. Ang 3 karakter na iyon ay walang iba kundi ang walang kamatayang sekta ng pagpatay. Bagaman ang aming mga aksyon ay nahadlangan, pansamantala naming nakuha ang Hilagang Hangganan, sabi ng isa sa mga makajos na monarko. Tama, oras na para i-activate ang mahiwagang artifact na ito. Sa sinabi nito, tumingin ang 2 makajos na monarko kay Sima Bei. Sinabi ni Sima Bei sa malalim na tinig, ang iyong sinabi ay may katuturan. Gayunpaman, ang 2 balumbon na ito ay dapat na ihain muna sa Panginoon. 2 balumbon lang ang walang halaga sa Panginoon. Baka makaakit pa ng saway ng Panginoon. Hindi umimik si Sima Bei. Gaya ng sinabi ng 2 makajos na monarko, pagkatapos na gumugol ng napakaraming oras, 2 balumbon lamang ang nakolekta niya. Ito ay talagang malabo. Mayroon pang 2 scroll. Sa sandaling ito, may biglang pumasok mula sa labas. Pagtingin, si Yongji talaga. Sa likod ni Yongji ay isang kabataan. Ang kabataang ito ay nakasuot din ng itim na damit. Gayunpaman, may kitang-kitang tincture na nakaukit sa itim na damit. Nang makita ang 2 taong ito, ang mga ekspresyon ng 3 makajos na monarko ay agad na naging malamig. Yongji? Sino ang nagpahintulot sa iyo na magdala ng mga tao sa Hilagang Lupain? Malamig na tanong ng isa sa mga makajos na monarko. Tumingin si Yongji kay Hiteng sa tabi niya at ngumiti. Ito siya Teng, ang pinuno ng sekta ng Teng ng South Province. Pagbati, 3 makajos na monarko. Madilim na sabi ni Hiteng. Ikaw ba siya Teng? Tinaktan mo si Rui. Galit na sabi ng isa sa mga makajos na monarko. Agad na nagbuga ng malamig na lamig ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi siya natakot. Mahinahon niyang sinabi, ang 3 makajos na monarko ng kakaibang Hilagang Lupain, hindi ko akalain na magagalit sila dahil sa isang babae, tama ba?
Magagalit na sana ang dalawang makajos na monarko, ngunit pinigilan sila ni Sima Bei at sinabing, Hiteng, pumayag na kami sa iyong mga kondisyon na makapasok sa hilagang lupain. Panahon na para ipakita mo sa amin ang iyong halaga. Tama. Ang dahilan kung bakit ako dumating sa oras na ito ay para sa bagay na ito, mahinang sabi niya. Pagkasabi nito ay pinitik niya ang palad at inilabas ang dalawang balumbon na inagaw niya. Upang ipahayag ang aming katapatan, ibabalik ko sa iyo ang dalawang balumbon na ito, sabi niya. Pagkasabi nito, inihagis niya ang kanyang palad at nahulog ang dalawang balumbon sa mga kamay ni Sima Bei. Maingat silang sinuri ni Sima Bei. Walang mali sa mga scroll na ito. Tila ang tiyak na banal na kahulugan at espiritual na chi na natanggap ng mga magsasaka sa hilagang lupain. Tama. Bahagyang tumango si Sima Bei. Kung gayon, paano mo kami pinaplanong pagsilbihan? Ibinuko ni Hiteng ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang marinig sa kanilang isipan ang boses ng tatlong makajos na monarko. Ang tinig na ito ay nagmula sa hudyat na ipinatawag sila ng Panginoon ng hilagang lupain. Nagkatinginan silang tatlo bago tumingin kay Hiteng. Maghintay ka dito sa ngayon. Babalik kami kaagad, malamig na sabi ni Sima Bei. Hayaan mo siyang sumama sa atin. Sa sandaling ito, isang napakarilag na boses ang tumunog sa isipan nilang tatlo. Ang tinig na ito ay walang iba kundi ang Panginoon ng hilagang lupain. Agad namang nabigla ang tatlong makajos na monarko at hindi napigil ang lumuhad sa lupa. Naging solemna ang ekspresyon nila. Boses iyon ng Panginoon. May kamalayan ng Panginoon. Ulalas ng isang makajos na monarko. Sa wakas ay nagkamalay na ang Panginoon. Ito ay mahusay. Sa wakas ay hinintay na natin ang araw na ito. Sa napakatagal na panahon, ang Panginoon ng mga hilagang lupain ay nagpadala ng kanilang mga senyales sa isang kakaibang paraan. Wala siyang sinabi kahit kailan. Pero ngayon, na-transmit over ang boses niya. Ito ay sapat na upang patunayan na ang Panginoon ng hilagang lupain ay hindi malayong mabuhay muli. Anak, ikaw ay pinagpala. Malamig na sabi ni Sima Bei. Gusto kang makita ng Panginoon. Isang makajos na hari sa tabi niya ang pumalit. Hindi mapigilan ni Yongji na sumimangot. Sinubukan niyang magtanong, maaari bang magtanong, Panginoong Haring Diyos, sinabi ba ng Panginoon na gusto niya akong makita? Hindi. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Sima Bei. Ibinuka ni Yongji ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Sima Bei at ng iba pa. Tumalikod sila at naglakad palabas. Mahigpit na sumunod si Hiteng sa likod ng tatlong tao at naglakad patungo sa Snow Mountain ng Northern Landlord. Pagkaalis nilang tatlo, hindi napigilan ni Yongji ang pagkayam ng kamao. Matagal na siyang nasa hilagang lupain, ngunit hindi pa niya nakilala ang Panginoon sa hilagang lupain. At siya Teng, nakara-rating lang sa hilagang lupain, ay ipinatawag kaagad. Paanong si Yongji, na napakataas ng ugali, ay magtitiis ng gayong kahihiyan? Bakit, ganun ba? Pinigilan ni Yongji ang kanyang galit at halos mabaluktot ang kanyang buong mukha. Pero ilang sandali lang ay unti-unting nawala ang galit sa mukha niya. Tuldok. Sa Snowy Mountain sa gitna ng hilagang lupain. Nakatayo doon ang tatlong makajos na monarko at si Hiteng, bahagyang yumuyuko na para bang naghihintay sa utos ng emperador. Pagkaraan ng ilang sandali, isang tinig ang nagmula sa nyebe na bundok, nakapasok ka na ba sa Southern Region? Si Sima Bei at ang iba ay likas na hindi nang ahas na maging pabaya. Nagmamadali nilang sinabi sa Panginoon ng hilagang lupain ang nangyari. Malapit na kaming magtagumpay, ngunit isang napakalakas na tao ang biglang lumitaw sa katimugang rehiyon at huminto sa aming pag-unlad. Ikinumpas ni Sima Bei ang kanyang mga kamay at sinabi. Bukod sa kanya, nandyan din ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Ang isa sa ating makajos na monarch ay pinatay ng kanyang avatar. Nagmamadaling sabi ng isa pang makajos na monarko. Basura. Dumagundong ang Snow Mountain. Ang boses na iyon ay napakahusay. Maging si Teng ay hindi maiwasang kiligin ng bahagya. Kabanata 1623 Ang murang edad ng Master ng Hilagang Lupain.
Isang makadiyos na hari ang nagmamadaling nagpaliwanag, ito ay dahil ang Panginoon ng sekta ng Tianyin ay masyadong malakas. Kahit na sinubukan namin ang aming makakaya, maaari lamang naming pugutan ng ulo ang isang avatar na nabuo mula sa banal na bato. Isang Panginoon lamang ng sekta ng Tianyin ang nagpahirap sa iyo ng ganoong kabiguan. Kung hindi ka basura, ano ka ba? Galit na galit si Zhu Shan, at ang buong hilagang lupain ay agad na nagbulungan. Nanginig ang ilang makadiyos na monarko, at walang nang ahas na gumawa ng ingay. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na sinabi ni Zhu Shan, mula bukas, ikaw na ang ikaapat na makadiyos na monarko ng hilagang lupain. Payag ka ba? Nagulat si Hiteng, at pagkatapos ay mabilis na sinabi, syempre payag ako. Ito ay isang karangalan sa sukdulan. Mabuti. Ang hilagang lupain ay palaging may apat na makadiyos na monarko. Ang tradisyong ito ay hindi dapat sirain, malamig na sabi ni Zhu Shang. Hindi napigilan ni Hiteng na lihim na matuwa. Hindi niya akalain na siya talaga ang magiging ikaapat na makadiyos na monarko. Ngunit habang siya ay nasa sabik, isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa Snowy Mountain. Ang sinag ng liwanag ay diretsyong bumaril patungo sa glebela ni Teng. Napakabilis nito, at sa isang kisap mata, nakapasok na ito sa glebela ni Hiteng. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hiteng. Hinaplos niya ang kanyang noo, ngunit wala siyang nakitang anumang galos. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling ito, nagsalita si Zhu Shan. Ito ay isang marka lamang na itinanim ko sa iyo upang hindi ka magrebelde. Agad na naging hindi natural ang ekspresyon ni Hiteng. Ang isang tulad niya ay hindi kailanman magiging tapat sa sinuman. Lahat ay magagamit niya. Ads by Pop Future. Ngayong tinanim na siya ng marka, paano pa siya papayag? Pilasan mo at magpasalamat sa Panginoon. Sigaw ni Sima sa gilid. Pinawi ni Hiteng ang kanyang iniisip at yumuko, salamat, Panginoon. Hindi na muling nagsalita ang Snow Mountain. Nagmamadaling nagtanong si Sima Bei, ano ang susunod naming gagawin? Turuan mo kami, Panginoon. Malamig na sinabi ng bundok ng Niebe, siya ay pinuno ng sekta ng makalangit na ulap. Paano siya maihahambing sa aking hilagang lupain? Pupunta ako at papatayin siya ngayon. Dahil doon, ang balumbon na nasa kamay ni Sima Bei ay biglang lumipad at binalot ang kalangitan sa itaas ng bundok ng Niebe. Sa isang maikling sandali, ang balumbon ay naglabas ng hindi mabilang na mga sinag ng liwanag. Ang bawat sinag ng liwanag ay pumasok sa bundok ng Niebe. Matapos mawala ang mga sinag ng liwanag, isang figure ang talagang dahan-daang lumabas mula sa bundok ng Niebe. Ito ay isang kabataan sa kalakasan ng kanyang buhay. Nakasuot siya ng puting roba at nasa mataas na espiritu. Isang unexcelled na ekspresyon ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bawat kilos niya ay naglalabas ng aura ng dragon at tigre. Gayunpaman, kahit na ang binatang ito ay tila walang karanasan, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pambihirang kapanahunan na walang sino man ang nang-ahas na huwag pansinin. Lalong nakakatakot ang aura na inilabas niya. Ikaw ang guro. Si Sima Bei ang unang nakabawi sa kanyang pagkabigla at pansamantalang nagtanong. Ang binata na iyon ay nagpunas ng malamig na mga mata sa iilan sa kanila at walang pakialam na sinabi, sa totoo lang, ito lang ako noong bata pa ako. Ang tunay na ako ay mahimbing na natutulog. Ang guro ng hilagang lupain noong bata pa siya. Siya rin ang master ng hilagang lupain na hindi pa matanda. Gayunpaman, kahit na ang akin sa panahong ito ay hindi isang bagay na maihahambing ng pinuno ng sekta ng makalangit na ulap, sabi ng kabataan na may labis na pagmamataas. Sa sandaling iyon, mahinang pinaalalahanan siya ng isang makadiyos na monarko, guro, hindi mo maaaring maliitin ang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Pinatay ng isa sa kanyang mga avatar ang isa sa ating mga makadiyos na monarch. Kung ito ang kanyang tunay na katawan. Mabangis na tiningnan ng kabataan ang makadiyos na monarko. Ang kanyang makapangyarihang aura ay agad na nagpabalik sa makadiyos na monarko. Sa isang sulyap lang, walang tigil ang pagluwa ng dugo ng makadiyos na monarko. Napakalakas ng panloob na chi. Kahit na si Teng ay hindi maiwasang mabigla. Ang gayong lakas ay lampas lamang sa imahinasyon. Ads by Pop Future.
Gaya ng inaasahan sa Panginoon ng Hilagang Lupain. Siya ay may kakilakilabot na lakas noong siya ay bata pa. Gaano siya nakakatakot sa kanyang kumpletong estado. Ito ay hindi maisip. Nagmamadaling lumuhad sa lupa ang ilang makajos na monarko. Hindi man lang sila ng ahas na huminga ng malakas, natatakot na mapuko ang kabataang ito. Pupunta ako ngayon sa Hilagang Lupain at sasalubungin ito kung sino man ang pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud Sect. Ang tono ng kabataan ay may likas na pagmamataas. Sasama ako sa iyo ngayon. Nagmamadaling sabi ng isang makajos na monarko. Gayunpaman, malamig na sinabi ng kabataang ito, ilang piraso ng basura. Ano ang silbi ng pagpunta? Manatili ka lang dito. Ang makajos na hari ay hindi nang ahas na magsalita ng anuman at tahimik lamang na nakatiis. Pagkatapos nito, nanginginig ang mga paa ng binata at agad itong nawala ng walang bakas. Tinubukan ng ilang makajos na hari na hanapin ang kanyang panloob na chi ngunit napagtanto na matagal na itong nawala. Talagang pumunta ang Panginoon sa hilaga, sabi ng isang makajos na hari sa mahinang boses. Ano ang tungkol sa amin? Gusto ba tayong sumama? Tanong ng isa pang makajos na hari. Hindi na kailangan. Umiling si Sima Bay. Sinabi na ng Panginoon na mananatili tayo. Pagkasabi nito, tumapak si Sima Bay sa nyebe at naglakad sa malayo. Ang ibang mga makajos na monarko ay hindi na nagtagal at mabilis na umalis. Sa ilalim ng malawak na mundo ng yelo at nyebe, siya Teng nakatayo doon mag-isa. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nag-isip, sa sobrang lakas, kahit na may puting tungkod ako, mahihirapan akong talunin siya. Bagaman ang tungkod ng puting buto ay isang tunay na banal na sandata, nakakalungkot na hindi ito nabuhay na mag-uli at hindi maipakita ang tunay na banal na kapangyarihan. Kung hindi, maaari niyang subukan ito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Hiteng. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tuldok-tuldok-tuldok, sa dakilang bundokyo. Nagpahinga si Chinyu ng buong 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, bumangon siya sa kanyang kama at naglakad patungo sa tuktok ng dakilang bundok ng yun ang hindi lumilingon. Nakita ng maraming pinuno ng sekta na nagising si Chinyu at sinundan siya sa bundok. Sa tuktok ng bundok, halos lahat ng mga sikat na pinuno ng sekta ng South Province ay nagpunta dito. Ito ay isang bihirang engranding okasyon. Ito ay hindi dahil sa impluwensya ni Chinyu, ngunit dahil sa panloob na pagkakaisa na dulot ng panlabas na mga salungatan. Chinyu? Kung mayroon kang oras na ito, maaari ka ring pumunta at magsaka. Bakit mo ito pagsasayang muli? Malamig na sabi ni Wentong. Sunod-sunod na hinimok siya ng mga pinuno ng sekta ng iba't ibang malalaking sekta at sekta sa gilid. Sa kanilang puso, matagal na nilang inaasam na si Chinyu ang magiging susunod na Xiaohai. Iyon ang bayani ng Southern Province, ang kaluwalhatian ng Southern Province. Siyempre, walang gustong may mangyari kay Chinyu. Ngumiti si Chinyu at umiling. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, mayroon akong bagong paraan. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang medicinal cauldron at nagsimulang magpino ng isang tableta. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nipino ni Chinyu ang isang beast spirit pill. Sa halip, pinadalisay niya ang isa pang uri ng medicinal pill na makapagpapanumbalik ng sigla. Ang ganitong uri ng medicinal pills method ay napakasimple. Ang mga damo at oras na kailangan ay hindi gaanong. Hanggat ang isa ay may ganitong uri ng panggamot na tableta, maaari nilang lubos na mabawasan ang kanilang oras ng pahinga. Kumugol ng isang araw si Chinyu sa pagpino ng 12 ng mga medicinal pill. Hinaplos niya ang mga gamot na ito at sinabi sa mahinang boses, sa pamamagitan nito, magiging mas madali ang pagpino sa beast spirit pill. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng oras, dahil walang nakakaalam kung kailan muling aatake ang hilagang lupain. Bago iyon, kailangang tiyakin ni Chinyu na ang iba't ibang malalaking sekta ay may kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Kung kaya nilang protektahan ang kanilang sarili ay magkakaroon sila ng lakas na protektahan ang mga nakapaligid na magsasaka. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at ang Heavenly Cloud Sect ay hindi idle sa ngayon. Buong araw na nakahiga sa kama ang Deputy Sect Master, na para bang nataman siya ng suntok.
Paanong hindi siya malulungkot kung ang taong palagi niyang hinahangaan ay ayaw magpakita? Kabanata 1624, Purple Red Volcano. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagbago ang lahat ng pinuno ng sekta, mahinang ungol ng deputy sect leader habang nakahiga sa kama. Hindi kaya natatakot talaga siya sa hilagang lupain. Ito ay imposible. Minsan na niyang nasaksihan ang kabayanihan ng pinuno ng sekta sa labanan noon. Iyon ay isang pag-iral na pumatay sa takot ng lahat ng mga dakilang sekta. Kung hindi dahil sa Death River, hinding-hindi titigil ang paglawak ng Heavenly Cloud Sect. Bakit sila matatakot sa hilagang lupain ngayon? Marahil, ito ay dahil sa pakiramdam ng Sect Master na hindi ito nagkakahalaga ng pakikipaglaban ngayon. Sa sandaling ito, pumasok si Dizun mula sa labas. Tumingin ang Deputy Sect Master kay Dizun at nakasimangot. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Dizun sa malalim na boses, hula ko lang na ang taong hinihintay ng Sect Master ay maaaring ang Master ng hilagang lupain. Bago siya lumitaw, sa palagay ko ay hindi lilito ang Sect Master. Matapos marinig ito, ang Deputy Sect Leader ay agad na nag-isip ng malalim. Bigla niyang naramdaman na ang pinuno ng sekta ay tila napakawalang pusong tao. Napugutan na ang kanyang anak, ngunit hindi siya nagalit. Ang kanyang sariling kapatid ay namatay na sa hilagang lupain, ngunit hindi pa rin siya kumikilos. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay isang bagay na hindi maisip ng Deputy Sect Leader. Deputy Sect Leader, susunod akong papasok sa closed-door cultivation, sabi ni Dizun sa Deputy Sect Leader. Sa ilalim ng napakalaking labanan, gusto ko ring mag-ambag. Ads by Pop Future. Nanatiling tahimik ang Vice Sect Leader, na parang tahimik na sumasang-ayon sa iniisip ni Dizun. Tuldok. Mahusay na bundokyo. Si Chinyu ay nagpino pa rin ng mga Beast Spirit Pills ng sunod-sunod. Sa loob ng isang buwan, napino ni Chinyu ang libu-libong Beast Spirit Pills. Ang ganoong bilis ay sapat na upang mabigla ang buong banal na rehiyon. Sa pagtingin sa Beast Spirit Pill sa kanyang harapan, pinunasan ni Chinyu ang pawis sa kanyang noo. Dapat sapat na ang mga tabletang ito, naisip ni Chinyu sa sarili. Pagkatapos, tinipon ni Chinyu ang lahat ng pinuno ng sekta. Ang katimugang rehiyon ay napakalaki, at mayroong hindi mabilang na nangungunang mga sekta. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 100 pinuno ng sekta na naruroon. Itinuro ni Chinyu ang Beast Spirit Pill sa kanyang harapan at sinabing, ang bawat leader ng sekta ay tatanggap ng 50 Beast Spirit Pill. Kung paano ipamahagi ang mga ito, nasa bawat leader ng sekta ang magpasya. Lahat ng mga leader ng sekta ay nagkop ng kanilang mga kamay at nagpasalamat kay Chinyu. Pagkatapos, natanggap nila ang Beast Spirit Pills ayon sa utos. Chinyu, maraming salamat. Hinawakan ng isang elder sect leader ang kamay ni Chinyu, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, bagaman ang mga Beast Spirit Pill na ito ay ipinamahagi na sa iyo, umaasa din ako na ang bawat sekta mo ay mapoprotektahan ang isang panig. Hindi magtatagal, magsisimula ng buo ang Great War. Chinyu, huwag kang mag-alala. Mula sa pagkamatay ng senior na si Xiaohai, lalaban tayo hanggang kamatayan sa hilagang lupain. Sigaw ng isang sect master. Isang bato ang nag-udyok ng 1,000 patong ng alon, at lahat ay sumunod at sumigaw ng malakas. Nang makita ang napakagandang eksena, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Kung makakita ng ganoong eksena si Xiaohai, tiyak na matutuwa siya. Pagkaalis ng mga sect master, tumingin si Chinyu kay Wen Wanye. Ads by Pop Future. Guro, oras na para pumunta tayo sa Purple Red Volcano, sabi ni Chinyu. Bahagyang kumunot ang noo ni Wen Wanye at sinabing, wala ka bang planong magpahinga ng ilang araw? Hindi, masikip ang oras. Walang sino man ang kayang magantala, umiling si Chinyu at sinabi. Alam ni Wen Wanye ang init ng ulo ni Chinyu, kaya hindi niya itinuloy ang paghihimok sa kanya. Kung gayon, umalis tayo ngayon, sabi ni Wen Wanye. Napaungol si Chinyu at tinawag ang Divine Eagle. Sumakay silang dalawa sa Divine Eagle at sumugod patungo sa Purple Red Volcano. Ang Purple Red Volcano.
Sobrang init dito. Lahat ng bagay sa paligid ay naging pulbos at graba sa ilalim ng temperatura. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong kapaligiran, mayroong isang maliit na lungsod sa malapit. Ilang daang bituin ang layo ng lungsod mula sa Purple Red Volcano, na itinuturing na ligtas na distansya mula sa Purple Red Volcano. Dahil sa mataas na temperatura, pawis na pawis ang mga tao sa lungsod, at maitim ang kanilang balat. Sa isang sulyap, ito ay ibang uri ng tanawin. Iyan ang sikat na Divine Artifact City, itinuro ni Wen Wanji ang lungsod at sinabi. Tumingin si Chinyu kay Wen Wanji at sinabing, Divine Artifact City. Ano ang ibig sabihin nito? Hinaplos ni Wen Wanji ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, ang banal na artifact na lungsod ay naiiba sa labas ng mundo. Ang mga taong ipinanganak sa lungsod na ito ay susanayin sa sining ng pagdadalisay ng mga artifact mula sa murang edad. Kung sila ay may talento, sila ay magtutuon sa paglilinang nito. Kung wala silang talento, sila ay itataboy sa labas ng banal na artifact na lungsod. Pagkatapos sabihin iyon, nagpatuloy si Wen Wanji, huwag mong tingnan kung gaano kaliit ang lungsod na ito, ngunit maraming mga nangungunang master sa pagpipino ng mga artifact na nakatago sa banal na artifact na lungsod na ito. Bahagyang tumango si Chinyu. Nagkataon lang na mayroon siyang natitirang mahiwagang artifact na naiwan ni Yenan. Pagdating ng oras, maaari niyang hayaan ang banal na artifact na lungsod na ito na Polish ito. Kung may pagkakataon, kailangan kong bumisita, sabi ni Chinyu. Umiling si Wen Wanji at sinabing, hindi na kailangan ng pagkakataon. Kailangan nating pumunta sa Divine Artifact City ngayon. Ads by Pop Future. Bakit? Tanong ni Chinyu, medyo naguguluhan. Itinuro ni Wen Wanji ang bulkan na nagbubuga ng lilang ningning sa di kalayuan at sinabing, ang purple red na bulkan na ito ay may espesyal na katangian. Ang apoy ng bawat panahon ay ibang-iba. Ang apoy ay kung minsan ay mabangis, at kung minsan ay banayad. At ang matinding apoy ay ginagamit upang tunawin ang mga banal na sandata. Tanging sa banayad na apoy lamang makakagawa ng isang banal na artifact. Hindi namin makontrol ang oras ng bulkang ito, kaya maaari lamang kaming humingi ng payo mula sa mga lokal. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mamatras sa takot. Ang Purple Red Volcano na ito ay isinilang lamang upang pinuhin ang mga artifact. Ang mga apoy na kung minsan ay banayad at kung minsan ay mabangis ay talagang angkop para sa pagdadalisay ng mga artifact. Sana ay tama ang kasalukuyang apoy, sabi ni Wen Wanyon. Dahil doon, naglakad silang dalawa patungo sa Divine Artifact City. Sa sandaling makapasok sila sa Divine Artifact City, naramdaman ni Chinyu at Wen Wanyon ang isang alon ng init na paparating sa kanila. Ang alon ng init na ito ay parang kumukulong tubig, at ito ay lubhang hindi komportable sa kanilang mga mukha. Napakataas ng temperatura, sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Tumango si Wen Wanyon at sinabing, ito ay ligtas ng distansya mula sa lila-pulang bulkan. Kung gagawa pa tayo ng isa pang hakbang, natatakot ako na ang buong lungsod ay malipol. Hindi napigilan ni Chinyu na hindi makaimik. Tila ang lila-pulang bulkang ito ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Maririnig ang mga tunog ng dang-dang-dang na nagmumula sa buong lungsod, na parang may nag-aayos ng mga kagamitan. Paminsan-minsan, maririnig din ng mga matatandang panday na pinapagalitan ang mga nakababatang apprentice. Bagamat hindi kalakihan ang lungsod, ito ay napakasigla. Ang pagpasok ni Chinyu at Wen Wanyon ay hindi masyadong nakatawag ng pansin. Tila naging abala ang lahat sa kani-kanilang mga bagay. Tinala ni Wen Wanji si Chinyu sa isang pagawaan ng pagpino. Bagaman hindi kalakihan ang pagawaan ng pagpino, ito ay puno ng nakasisilaw na hanay ng mga materyales. Sa pasukan, mayroong isang malaking bar aisles ng apoy. Sa loob ng bar aisles, mayroong isang lilang apoy na sumasayaw ng bahagya. Isang matipunong lalaki na nakalabas ang pangitaas na katawan ay may hawak na martilyo at nagmamartilyo ng isang mainit na instrumento. Ang instrumento ay tila isang espada. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang batang babae na tumulong sa kanya.
Bagaman nakatira siya sa ganoong kapaligiran, ang kanyang balat ay hindi normal, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan sa matipunong lalaking iyon. Hello! Lumakad sina Chinyu at Wenwanyi sa harap ng matipunong lalaki at sumigaw. Hindi man lang nagtaas ng ulo ang matipunong lalaki at nagtanong, gusto mo bang pinuhin ang mga armas? Kabanata 1625 1625, makalangit na katawan ng apoy na nagpapalamig. Halatang sanay na ang matipunong lalaking ito sa ganoong eksena. Babuka na sana ni Wenwanyi ang kanyang bibig nang hampasin siya ni Chinyu. Hello, may gusto sana akong itanong sayo. Maginhawa ba? Hindi maginhawa. Tinanggihan ng brony man si Chinyu nang hindi man lang nag-iisip. Medyo awkward na sinabi ni Chinyu, hindi ito aabutin ng maraming oras. Handa akong magbayad. Matapos marinig na magbabayad siya, sa wakas ay tumigil ang brony na lalaki sa kanyang ginagawa. Tinulyapan niya si Chinyu, pagkatapos ay kay Wenwenzi, at pagkatapos ay sinabi, kung gusto mong magtanong tungkol sa mga tao, huwag buksan ang iyong bibig. Wala akong kakilala. Ngumiti si Chinyu at sinabi, syempre hindi. Gusto ko lang itanong sa iyo, anong panahon ngayon ang Purple Red Volcano na ito? Tinulyapan ng brony na lalaki ang bulkan sa hindi kalayuan, pagkatapos ay itinuro ang apoy sa kanyang harapan at sinabing, ito ay ang panahon ng pag-aalsa, at ito rin ang oras na ginagamit natin ito upang pagsamahin ang mga sandata. Nang marinig ito, agad na napabuntong hininga si Wenwanyi. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Chinyu at sinabing, anak, mukhang hindi maganda ang swerte mo. Hindi mapigilan ni Chinyu na bahagyang sumimangot. Tinulyapan niya ang mga lalagyan ng refining workshop, na lahat ay puno ng likido tulad ng tinunaw na bakal. Kahit na ang divine artifact ay natunaw na, pati na ang katawan ni Chinyu. Gaano katagal tatagal ang kaguluhan? Tanong ni Chinyu. Ads by Pop Future. Mula sa 100 araw hanggang sa 100 araw, sabi ng brony na lalaki sa malalim na boses. So long. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi kayang maghintay ng ganoon katagal si Chinyu. Kalimutan mo na ito. Humanap tayo ng ibang paraan. Ikinawit ni Wenwento ang kanyang braso sa balikat ni Chinyu at tumalikod para umalis. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, Guro, gusto ko pa ring subukan. Subukan mo ang aking asno. Nagmura si Wento. Ang lilang pulang makalangit na apoy sa panahon ng kaguluhan ay matutunaw maging ang mga banal na sandata, pabayaan ang iyong katawan. Natatakot ako na ito ay matutunaw sa latak sa isang iglap, bulong ni Wento. Si Chinyu ay ayaw pa ring tanggapin ito. Kung gumamit siya ng ganoong apoy upang pasiglahin ang kanyang katawan, tiyak na lampas sa imahinasyon ang epekto nito. Maghintay. Sa sandaling ito, ang matipunong lalaki sa likod nila ay biglang tumawag kina Chinyu at Wenwento. Noon lang naalala ni Chinyu na nakalimutan niyang magbayad. Kaya naman, lumingon siya at humihingi ng tawad, paumanhin, babayaran kita ngayon. Gayunpaman, winagiway ng brony na lalaki ang kanyang kamay at sinabing, ano ang sinabi mo ngayon lang? Gusto mong gamitin itong Purple Red Heaven Flame para palamigan ang iyong katawan. Natigilan si Chinyu, pagkatapos ay tumango at sinabing, mayroon akong ganoong ideya. Hindi napigilan ng brony man ang tumawa at sinabing, bata, ito ang Purple Red Heaven Flame. Ito ay ginagamit upang pinuhin ang mga artifact, hindi para painitin ang iyong katawan. Pabayaan na lang ang Purple Red Heaven Flame sa panahon ng riot, kahit ang Purple Red Heaven Flame sa panahon ng kalmado ay hindi bagay na mahawakan ng katawan. Mapait na tumawa si Chinyu at sinabing, alam kong mahirap ito, pero gusto ko pa ring subukan. Ads by Pop Future. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tiningnan ni Chinyu ang brony na lalaki na puno ng pag-asa at sinabi, Kuya, maaari mo bang ipahiram sa akin itong Purple Red Heavenly Fire? Ibinaba ng brony na lalaki ang kanyang ulo upang tingnan ang nagsasayaw na apoy sa kanyang balde at pagkatapos ay ngumisi, hindi, ito ay masyadong loko. Kung may mangyari sa iyo, ayaw kong managot. Nagmamadaling nagmakaawa si Chinyu, Kuya, pakiusap. Kung may mangyari man sa akin, karapat-dapat ako. Wala talagang kinalaman ito sa iyo. Kaya kung isumpa.
Napakunot ng noo ang brawny na lalaki at saglit na hindi umimik. Nagpatuloy si Chinyu sa pagsusumamo. Sa ilalim ng kanyang mga pakiusap, ang brawny man sa wakas ay nagpaubaya. Tumingin siya sa babaeng katabi niya at sinabing, "Xiao Kao, dalhin mo siya sa abandonadong lawa sa likod bahay." Ang batang babae na tinatawag na Xiao Kao ay nagmamadaling tumango at sinabi sa mahinang boses, "Pakiusap, sundan mo ako." Medyo natarante si Chinyu at nagtanong, "Kuya, ano itong abandonadong lawa?" Itinuro ng brawny na lalaki ang metal na balde sa kanyang harapan at sinabing, "Ang temperatura ng makalangit na apoy na naubos natin ay hindi sapat upang matuno ang banal na artifact, kaya ito ay itatapon sa inabandonang lawa." Kung ikukumpara, ang temperatura ng makalangit na apoy sa inabandonang lawa ay mas mababa. Nang marinig ito, agad na natuwa si Chinyu at sinabing, "Kuya, salamat. Huwag kang maging masaya ng maaga." Bagamat ito ay isang inabandonang apoy sa langit, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng pisikal na katawan, malamig na sabi ng matipunong lalaki. "Kung may mangyari man sa akin, hindi ako mananagot." Sa huli, nagdagdag ng panibagong pangungusap ang matipunong lalaki. Yumuko si Chinyu at sinabing, "Kuya, huwag kang mag-alala. Anumang mangyari ay walang kinalaman sa iyo." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chinyu kay Xiao Kao. Mabilis na tumalikod si Xiao Kao at inakay si Chinyu sa likod bahay. Sa daan, dumaan sila sa workshop. Habang nasa daan, nakakita si Chinyu ng maraming sharpened tools. Ang mga sharpened tool na ito ay napapalibutan ng mga mahiwagang artifact. Ang bawat mahiwagang artifact ay tila inihanda para sa pagdadalisay ng mga banal na sandata. Ayaw ni Itay na tingnan siya ng iba, paalala ni Xiao Kao sa kanya sa mahinang boses. Mabilis na binawi ni Chinyu ang kanyang tingin at humihingi ng tawad, "I'm sorry." Tinundan niya si Xiao Kao sa likod bahay. Kung mas malapit sila sa likod bahay, mas mataas ang temperatura. Isang patong ng pawis ang lumitaw sa makinis na balat ni Xiao Kao. Hindi niya maiwasang abutin ito para marahan itong panasan. "Damn, sobrang init. Hindi ko na kaya," hindi napigilan ni Wenwanyi na magmura. Sumulyap si Chinyu kay Wenwento at sinabing, "Guro, kahit maliit na damo ay kayang tanggapin ito. Hindi ka ba natatakot na mawala ng mukha kung magreklamo ka?" Nang marinig ito, bumulong si Wenwento sa mahinang boses, "Natural lang natakot ako sa init." Habang nag-uusap sila ay nakarating na silang tatlo sa disposal pond. Sumasayaw ang purple flame sa disposal pond. Kung ikukumpara sa mga apoy sa balde sa labas, halatang dimmer ang ilaw sa disposal pond. Hindi alam kung anong uri ng material ang ginamit sa paligid ng inabandonang lawa, ngunit kasalukuyan itong naglalabas ng mahinang liwanag. Ang material na makatiis sa Purple Red Heaven Fire ay dapat na pambihira. "Ito ang inabandonang lawa," sabi ni Xiao Kao. Bahagyang yumuko si Chinyu at sinabing, "Salamat." Pawis na pawis si Wenwan. Si Xiao Kao ay hindi nang ahas na lumapit sa abandonadong lawa dahil sa takot na lumunin ng apoy. Ilang metro ang layo, naramdaman ni Chinyu ang init na malapit ng matuno sa kanya. Huminga siya ng malalim, at nagbuga ng mahinang patong ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa pool. Habang papalapit siya sa pool, mas lumalakas ang init. Kahit si Chinyu ay ramdam na ramdam niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Sa labas ng pinto, ibinaba ng brawny na lalaki ang kanyang ginagawa at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ni Chinyu. Mukhang curious siya kung kakayanin ba ni Chinyu ang apoy. Papalapit ng papalapit si Chinyu sa makalangit na apoy sa gilid ng abandonadong lawa. Sa sandaling ito, namumula ang kanyang mukha at sunog ang lahat ng kanyang damit, na nagpapakita ng kanyang malalakas na kalamnan. Sa loob ng 5 metro, walang makakatagal sa Purple Red Heavenly Fire. Tumayo ang matipunong lalaki sa pintuan at tumingin kay Chinyu. Hindi niya maiwasang sabihin ng malamig. Bagamat sinabi niya iyon, tila may pag-asa sa kanyang mga mata. Sa napakaraming taon sa Refine City, walang sino man ang nakatiis sa lilang pulang apoy ng langit kasama ng kanilang katawan. Kahit na 5 metro ang layo nila sa abandonadong pool, wala pang nakagawa nito.
Kabanata 1626 Ang Panginoon ng Hilagang Lupain ay bumaba. Noon, may isang body refinement master na gustong gumamit ng Purple Red Heaven Flame para pinuhin ang kanyang katawan. Sa kasamaang palad, nang siya ay 5 metro ang layo mula sa abandonadong pool, siya ay natunaw sa abo. Ito ang katapusan ng isang henerasyon ng mga masters. Mula noon, walang nang-ahas na magkaroon ng anumang disenyo sa apoy ng langit na kulay lila. Si Chinyu ang pangalawa. Ibinaba ng brawny na lalaki ang trabaho sa kanyang mga kamay at tumingin sa direksyon ni Chinyu. Biglang huminto si Chinyu nang siya ay 10 metro ang layo mula sa abandonadong pool. Sa sandaling ito, naglalabas na ng gininto ang kulay ang katawan ni Chinyu, at patuloy na bumubuhos ang mga patong ng lihim na pawis. Nang makita ito, hindi napigilan ng brawny na mapangiti, at least ang batang ito ay mataktika. Kung lalapit pa siya, natatakot akong masunog siya sa abo. Pagkasabi nito ay tumalikod na ang matipunong lalaki at aalis na sana. Sa sandaling ito, si Chinyu, na huminto, ay humakbang pasulong. Kung ikukumpara sa dati, si Chinyu sa pagkakataong ito ay mukhang mas kalmado at hindi nagmamadali. Nang makita ang eksenang ito, agad na huminto ang matipunong lalaki na aalis na sana. Bahagyang kumunat ang noo niya at tinitigan si Chinyu. 9 na metro, 8 metro, 7 metro, 6 na metro. Hindi nagtagal, narating na ni Chinyu ang 5 metrong hangganan. Sa sandaling ito, ang puso ng Burlyman ay hindi maiwasang mabitin sa hangin. Ads by Pop Future. Sa tabi niya, marahan ding tinakpan ni Xiao Cao ang kanyang bibig upang itago ang kaba sa kanyang puso. Sa susunod na segundo, direktang tumawid si Chinyu sa 5 metrong hangganan at naglakad patungo sa activation pool sa mas mabilis na bilis. Wala pang 1 segundo, dumating si Chinyu sa gilid ng activation pool. Paano ito posible? Nang makita ito, agad na nanlaki ang mata ng matipunong lalaki. Lalong nagulat ang magagandang mata ni Xiao Cao. Bilang anak ng isang refiner, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng Purple Red Heaven Fire na ito. Gayunpaman, hindi ito tumigil. Si Chinyu ay humakbang pasulong at direktang humakbang sa activation pool. Agad na binalot ng lilang apoy si Chinyu. Gayunpaman, ang katawan ni Chinyu ay naglalabas ng mas maningning na gininto ang ningning. Ang dalawang uri ng ningning ay sumasalamin sa isa't isa, na tila napakahiwaga. Paano ito posible? Tumayo ng tuwid ang brawny man, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Sa activation pool, nilabanan ni Chinyu ang Purple Red Heaven na apoy. Hindi siya nakaka-relax gaya ng pagtingin niya sa ibabaw. Ang kapangyarihan ng apoy ng langit na kulay lila ay hindi maisip, at ang sakit ay hindi mabata. Tiniis ni Chinyu ang sakit at bumuulong sa mahinang boses, tulad ng inaasahan sa Purple Red Heaven Fire. Isa lamang itong itinapon na apoy sa langit. Kung ito ay ang apoy sa Purple Red Volcano, natatakot akong masunog ito at maging abo sa isang iglap. Sa pag-iisip nito, iwinagayway ni Chinyu ang kanyang kamay sa direksyon ng matipunong lalaki at sinabing, "Kuya, salamat." Bumalik sa katinoan ang brawny na lalaki at medyo nahihiya na nagsabi, It's fine." Dahil doon, mabilis na naglakad ang brawny na lalaki sa gilid ni Wen Wanyon. Sino nga ba ang binatang ito? Hindi napigil ang magtanong ng brawny man. Sumulyap si Wen Wanyon sa kanya at medyo mayabang na sinabi, "Aking disipulo, Chinyu." Chinyu. Siya ang Chinyu na iyon. Ang mga mata ng brawny man at Xiao Cao ay nagpakita ng gulat. Tama, at ako ang sikat na Wen Wanye. Pagmamalaki ni Wen Wanye. Gayunpaman, hindi pinansin ng maskuladong lalaki at si Xiao Cao si Wen Wanye. Tinitigan nila si Chinyu na naliligo sa Purple Red Heaven Flame at bumuulong, no wonder, itong si Chinyu ay talagang umaayon sa kanyang reputasyon. Ads by Pop Future. Sa abandonadong pool, tinitiis ni Chinyu ang nakakasakit na sakit na ito. Kahit na ang kanyang pisikal na katawan ay walang katulad na lakas, siya ay nasa matinding sakit pa rin nang harapin ang apoy na ito. Ang apoy ay nabubulok sa kanyang balat, natutunaw ang kanyang pisikal na katawan pulgada por pulgada. Ang sakit ay hindi maisip.
Ang pagkasira ng kanyang pisikal na katawan ay naging dahilan upang mas malala ang buhay ni Qin Yu kaysa kamatayan. Pinaikot niya ang meridian circulation technique, na nagpapahintulot sa kanyang pisikal na katawan na dahan-daang muling buuin. Sa kaharian ni Qin Yu, kahit na masira ang kanyang pisikal na katawan, dahan-dahan siyang magbabago, ngunit ang proseso ay napakabagal. Sa makatuwid, kinailangan niyang umasa sa meridian circulation technique upang pilitin ang kanyang katawan na patuloy na sirain at muling itayo. Kahit na ito ay mas mahusay, ito ay tiyak na mas masakit. Napatulala si Xiao Cao at ang matipunong lalaki. Matagal na silang ipinanganak sa Refining City, pero ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong eksena. Ginagamit talaga niya ang kanyang katawan bilang isang banal na sandata para pasiglahin ang kanyang sarili, bulong ng maskuladong lalaki. Napakabaliw nito. Hindi napigilan ni Xiao Cao na bumulong. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Qin Yu sa abandonadong pool na ito. Naka-cross-leg siya sa abandonadong pool, pinayagan ng flames na sunugin ang kanyang katawan at pagkatapos ay i-reconstruct ito. Tuldok tuldok tuldok. Habang si Qin Yu ay nag-iisa upang pasiglahin ang kanyang katawan, ang batang Panginoon ng Hilagang Lupain ay tahimik na pumasok sa kaharian. Nagbalat kayo siya bilang isang elementalist at naglibot sa mga pangunahing lungsod sa katimugang rehiyon. Noong araw na iyon, dumating ang elementalist sa itaas ng Sky Cloud Sect. Nakasuot siya ng puting damit na kasing puti ng nyebe. Tumingin siya mula sa itaas at sumigaw, ang master ng Hilagang Lupain, isang elementalist, ay dumating upang bumisita. Mangyaring makipag-away sa Sect Master ng Sky Cloud Sect. Sa isang malakas na sigaw, ang buong Sky Cloud Sect ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang makapangyarihang tunay na enerhiya ay naging dahilan upang ang lahat ng mga gusali ay tumigil sa pag-iral. Kitang-kita ang lakas ng isang elementalist. Young millionaire from Cebu City tells how she got rich. From minimum wage to millions, Jennifer's AI journey. Ang Deputy Sect Master at ang iba ay nagmamadaling lumabas ng pinto at nagtaas ng ulo para tingnan ang elementalist. Sino ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect? Malamig na tanong ng elementalist. Tumingin ang Deputy Sect Master sa elementalist at kumunat ang noo. Ikaw ba ang Master ng Northern Lands? Tinatanong ko, sino ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect? Sigaw muli ng elementalist. Sa sigaw na ito, agad na nagulat ang Deputy Sect Master hanggang sa samuka siya ng dugo at napaatras ng ilang hakbang. Deputy Sect Master. Mabilis na sinuportahan ng mga nakapaligid na tao ang Deputy Sect Master. Ang Deputy Sect Master ay tumayo mula sa lupa. Tiniis niya ang sakit at sinabing, wala rito ang aking Sect Master. Mangyaring bumalik muli sa ibang araw. Gumisi si Yuan Shu, sinasabi ng lahat na ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay hindi magagapi sa mundo. Bakit? Magiging duwag ka ba ngayon? Sa tingin ko ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay isang walang laman na titulo. Galit na galit ang Deputy Sect Master, ngunit alam niyang hindi siya kalaban ng elementalist, kaya pinigilan niya ang kanyang galit. Pupunta ako at ipaalam sa aking Sect Master ngayon. Mangyaring maghintay ng ilang araw, Senior, sabi ng Deputy Sect Master. Tumingin ang elementalist sa karamihan at malamig na sinabi, ang Southern Region ay isang bangkos lamang ng basura. Hihintayin ko siya ng ilang araw. Kapag hindi siya sumipot, papalitan ng Southern Region ang apelyido. Pagkasabi nito ay agad na nawala ang elementalist ng walang bakas. Pagkaalis niya ay pinalibutan siya ng mga tao sa paligid. Siya ang master ng Northern Region. Hindi ko inaasahan na personal na darating ang master ng Hilagang Rehiyon. Ito, ano ang dapat nating gawin? Ang maalamat na master ng Northern Region ay talagang isang kabataan. Lahat ng tao sa sekta ng Heavenly Cloud ay tila nataranta. Malinaw nilang alam na ang unang nagpasa ng bigat ay tiyak ang makalangit na sekta ng ulap. Tanging ang Vice-Sect leader sa sandaling ito ang nakakatakot na kalmado. Hindi lang siya nagpanik kahit kaunti, naglabas pa siya ng ngiti. Lalong lumakas ang ngiting ito, at sa huli, tumawa pa siya ng malakas. Vice-Sect leader? Ikaw? May mood ka pa talagang tumawa. AI? Tapos na. Baka natakot ang Vice-Sect leader.
Matatapos na ang Heavenly Cloud Sect. Sumulyap sa kanila ang Deputy Sect Leader at Minitian, ano ang alam mo? Dahil nandito ang pinuno ng Northern Land, naniniwala ako na dapat ding kumilos ang leader ng sekta. Kabanata 1627 tumatawag sa buong katimugang rehiyon. Ayon sa pagsusuri ni Dizun, naramdaman lang ng sect master na hindi worth it na gumawa siya ng hakbang kaya naman hindi pa siya bumabalik. Ngayong ang master ng Northern Region ay pumasok na sa kaharian, hindi ba isang pagkakataon iyon? Puro ng hilagang rehiyon, talagang natulungan mo kami. Huminga ng malalim ang Deputy Sect Master, puno ng matinding pananabik ang kanyang mga mata. Kinabukasan. Ang balitang ito ay kumalat sa buong katimugang rehiyon. Ang buong katimugang rehiyon ay nasa estado ng takot. Bagamat may patay na ilog sa pagitan ng timog na rehiyon at hilagang rehiyon, alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon ng hilagang lupain. Isa siyang top-notch martial artist na umiral ng napakahabang panahon. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Ang apat na dakilang makajos na mga monarko ay naging dahilan ng pagkataranta sa katimugang rehiyon, sino ang makakalaban sa kasalukuyang Panginoon ng Northern Region. Sandaling nang inig ang iba't ibang malalaking sekta sa rehiyon sa timog. Windbamboo Mountain. Sa panahong ito, halos gumaling na si Kuzo. Bilang karagdagan sa mga bala na pinadalisay ni Chinyu para sa kanya, ang kasalukuyang sa kanya ay maaaring hindi pa nakabawi sa kanyang pinakamataas na kalagayan, ngunit siya ay halos naruroon. Sa pasukan ng Windbamboo Mountain. Nakatayo roon ang isang nakaputing damit na binata na mukhang nasa kanyang kabataan, malamig na nakatingin sa isang bagay. Tiningnan niya ang porma sayo na itinayo ni Kuzo. Pagkatapos, marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at isang nakakatakot na pag-agos ng panloob na chi ay agad na bumangon. Sa isang iglap lang, bumagsak ang porma sayon. Ang hamog na nananatili sa bakana ng hanging bundok ng kawayan ay nawala ng walang bakas. Ads by Pop Future. Naramdaman din ni Kuzu, na nasa Windbamboo Mountain, ang nakakatakot na aura na ito. Bahagya siyang kumunat ang noo at agad na naglakad. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagkaroon ng masamang pakiramdam si Kuzu sa kanyang puso. Ikaw si Kuzu. Ang elementalist ang unang nagsalita. Pinalaki siya ni Kuzu at sinabing, ako. Sino ka? Hindi pinansin ng elementalist si Kuzu at dirdiretsong naglakad paakyat sa Windbamboo Mountain. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Kuzu, ngunit hindi niya binago ang kanyang ekspresyon habang nakasunod siya sa likuran niya. Habang naglalakad ang elementalist sa daanan ng bundok ng Windbamboo Mountain, bumantong hininga siya at sinabing, ang ganitong uri ng kapaligiran ay talagang isang bagay na wala sa hilagang lupain. Talagang galing ka sa hilagang lupain. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Kuzu, at ang kanyang panloob na chi ay agad na tumaas sa pinakamataas. Lumingon ang elementalist at sinabing nasa likod ang kanyang mga kamay, nandito ako para hanapin ang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Sa kasamaang palad, hindi siya naglakas loob na makipagkita sa akin. Kung ganoon, pupunta ako at makikilala ko ang iyong tinatawag na 3 baliw at 3 nakamamatay. Hindi na kailangang magsalita ng walang kaparirikon. Gawin natin ito, malamig na sabi ni Kuzo. Ang hanging bundok na kawayan ay yumanig sa langit at sa lupa habang ang mga piraso ng durog na bato ay nahulog. Ang orihinal na magandang tanawin na ito ay mabilis na naging mga guho. Makalipas ang 10 minuto, bumaba ang elementalist mula sa mga guho. Mukha pa rin siyang walang bitik at hindi nabawasan ang lamig sa mukha niya. Samantala, matagal nang tumigil sa paggalaw si Kuzo. 7 Water River. Isang monghe ang nakaupo sa tabi ng ilog na bahagyang nakapikit. Isang binata ang lumitaw sa likuran niya. Naramdaman ng monghe ang kanyang pagdating, ngunit hindi siya lumingon. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo at bumantong hininga. Siya ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko, sabi ng monghe sa mahinang boses. Malamig na sinabi ng elementalist, sobrang disappointed ako sa 3 baliw at 3 absolute ng iyong southern region. Sumiklab ang Great War, at ang tubig ng ilog ay agad na sumangga. Ads by Pop Future. Sa loob lamang ng ilang minuto, nahulog sa lupa ang monghe ng Great Dawn at hindi na makabangon.
Malamig na bumantong hininga ang elementalist at sinabing, anong 3 baliw at 3 nakamamatay na hampas. Iyon lang. Sa mga susunod na araw, naapektuhan ang lahat ng mga pangunahing sekta at sekta sa katimugang rehiyon. At ang kakilakilabot na lakas ng elementalist ay nagdulot ng napakalakas na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Walang nagawang lumaban sa isang elementalist. Ang bawat galaw niya ay naglalaman ng sobrang nakakatakot na totoong enerhiya. Sa maikling 7 araw, ang katimugang rehiyon ay halos bumagsak. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Nakita ko na ang lahat ng nangungunang martial artists sa Southern Region. Puro basura silang lahat. Kumalat ang boses ng elementalist sa higit sa kalahati ng Southern Region. Susunod, hihintayin ko ang pinuno ng sektang Heavenly Cloud sa hilagang hangganan. Kung hindi siya dumating, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Ang boses na ito ay parang rolling thunder. Hindi niya alam kung anong uri ng pamamaraan ang ginamit niya, ngunit talagang malapit ito sa divine sense ng isang tao. Ang Panginoon ng hilagang lupain, sa wakas ay dumating na. Ang 3 baliw at 3 nakamamatay ay napatay na lahat. Lahat ng malalaking sekta ay walang exception. Maliban sa sect master ng Heavenly Cloud Sect, sino pa ang makakalaban? Itong Panginoon ng hilagang lupain, ay masyadong mayabang. Ang boses ng master ng Northern Lands ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Nakaramdam sila ng kahihiyan at kawalan ng kakayahan sa parehong oras. Ito ay dahil ang Panginoon ng hilagang lupain ay masyadong makapangyarihan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi mapanalunan ng mga numero. Malawak at sagana ang Southern Province. Hindi ako naniniwala na walang makakapareha niya. Ang isang master ng hilagang lupain ay sapat na upang tayo ay mahulog. Bakit hindi pa lumilitaw ang Sect Master of the Heavenly Cloud Sect? Ang lahat sa Southern Province ay naghihintay sa pagpapakita ng Master of the Heavenly Cloud Sect. Gayunpaman, lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Young millionaire from Cebu City tells how she got rich. From minimum wage to millions, Jennifer's AI journey. 3 araw na ang lumipas, ngunit walang balita tungkol sa Master of the Heavenly Cloud Sect. Para siyang nawala sa mundo. Sa hilagang hangganan, sa tabi ng Dead River. Ang young master ng hilagang lupain ay dahan-daang umangat sa langit. Isang kakaibang itim na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang panloob na chi na ito ay biglang sumabog at tinakpan ang kalangitan na parang madilim na ulap. Mukhang ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay isa lamang walang laman na titulo. Ang boses ng Master ng hilagang lupain ay parang nagmula sa langit. Ito ay lubhang nakakatang. Kayo ba ay mga walang kwentang tao na karapat-dapat na magkaroon ng Southern Region? Dahil hindi lumilitaw ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, mula ngayon, ang Southern Region ay magiging subordinate ng hilagang lupain. Sa pamamagitan nito, ang Panginoon ng hilagang lupain ay nagwagayway ng kanyang kamay at ang kawalan sa harap niya ay nagsimulang manginig. Ang hindi mabilang na itim na wormhole ay biglang lumitaw. Pagkatapos, sunod-sunod na lumabas mula sa mga wormhole ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang nangunguna sa daan ay ang 4 na dakilang makajos na mga monarko ng hilagang lupain. At sa likod nila ay hindi mabilang na mga lalaking nakasuot ng itim. Sa isang maikling sandali, ang hilagang hangganan ay napuno na ng mga tao. Malamig na tumingin ang elementalist. Pagkatapos, sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang imahe ng hilagang hangganan ang na-project sa kalawakan. Bilis, bilis. Tingnan mo. Ano yan sa langit? Ang eksenang ito, parang hilagang hangganan. Bakit biglang lilito sa langit ang hilagang hangganan? It's the Northern Lord's trick. Anong klaseng trick ito? Kaya, ang daming tao. Sa sandaling ito, halos ang buong katimugang rehiyon ay nagtaas ng kanilang mga ulo upang tumingin sa kalangitan. Ang imaheng itinayo mula sa langit ay nagpidama sa lahat ng kawalan ng pag-asa. Ang hukbo ay parang isang madilim na ulap na dumidiin sa lupa. Malinaw na ang hilagang lupain ay nagbabalak na maglunsad ng isang todo atake. Sa oras na iyon, lahat ng tao sa buong South Province ay malamang na mamatay.
Sa pamilya Zuo, maraming kabataan ang nagtaas ng ulo upang tingnan ang eksenang ito at hindi maiwasang magkaroon ng tame time na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa Green Rock Forest, ang lahat ng mga mangangaso ay tumigil sa pangangaso. Parang nanginginig ang kanilang mga kamay na nakahawak sa kanilang mga sandata. Ang Panginoon ng lungsod ng Gu City ay nasa likod ng kanyang mga kamay habang siya ay bumubulong, dumating na ang kapahamakan ng katimugang rehiyon. Kasabay nito, sa isang hindi kilalang nayon sa katimugang rehiyon, isang matangkad at payat na lalaki na nakasuot ng puti ay nagsasaka. Sa sandaling ito, iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang tanawin sa kalangitan. Sa pagtingin sa kabataan sa eksena, ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng bakas ng pagkagulat habang siya ay bumubulong, ang Panginoon ng Hilagang Rehiyon. Kabanata 16:28 Siyam na butas na lumang halimaw. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumangala sa tanawin sa langit. Walang lungkot o saya sa mukha niya, bakas lang ang pagkagulat. Ilang sandali pa ay sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Ang taong ito ay walang iba kundi ang matagal nang nawawalang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay isang duwag lamang, habang ang iyong Southern Region ay isang bangkos ng basura. Sa sandaling ito, isang dagandong na tunog ang nagmula sa langit. Nang marinig ito, mas lumawak ang ngiti sa mukha ng Sect Master. Sa sandaling ito, sa hilagang hangganan, isang elementalist ang namumuno sa isang malaking grupo ng mga tao at nagpaplanong sakupin ang katimugang rehiyon anumang oras. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling umatake. Sa halip, tumingin siya sa lahat na parang may hinihintay. Ang mga magsasaka sa timog na rehiyon ay nasa matinding kawalan ng pag-asa. Sa pagharap sa isang makapangyarihang pinuno ng rehiyon sa hilagang bahagi, wala silang mahanap na anumang dahilan upang labanan. Lahat, tapos na. Kapag sakupin na ng hilagang rehiyon ang katimugang rehiyon, tiyak na hindi nila tayo pakikitunguhan ng maayos. Natatakot akong matanggap nila tayong lahat. Sa sandaling ito, ang iba't ibang malalaking sekta ay kumuha din ng mga beast spirit pill at naghanda para sa isang malaking labanan. Sa hilagang hangganan, ang elementalist ay nasa likod ng kanyang mga kamay. Siya ay malinaw na mukhang isang binata, ngunit ang kanyang aura ay napakalakas. Mukhang hindi magpapakita ang pinuno ng Heavenly Cloud Sect, malamig na sabi ng elementalist. Ads by Pop Future. Itinaas niya ang kanyang palad at handa nang magbigay ng utos para sa isang buong sukat na pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang larawan ang lumitaw sa harap niya. May isang lalaking nakatayo sa portrait. Ang lalaki ay balingkinitan at nakasuot ng puti. Napakapayapa ng kanyang aura. Kung ikukumpara sa nangingibabaw na aura ng elementalist, ang lalaking ito ay mukhang napakaamo. Malamig na tiningnan ng elementalist ang lalaki sa portrait at nagtanong, "Sino ka? Hindi mo ba ako hinahanap?" Walang pakialam na tanong ng lalaki sa larawan. Naghihigpit ang mga mag-aaral ng elementalist habang malamig siyang nagtanong, "Ikaw ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect." Ang katimugang rehiyon ay agad na nagkagulo nang sabihin niya ito. Ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Ito ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Sa wakas, handa na siyang magpakita ng sarili. Alam ko na. Paanong pinahihintulutan ng marangal na Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ang isang kabataan na ay bully siya ng ganito. Sa sandaling ito, ang Deputy Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay nasa sabik na halos tumalon siya. Matagal na siyang naghintay, ngunit sa wakas ay nagpakita na ang Sect Master. Patayin siya, patayin. Naikuyom ng Deputy Sect Master ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya ito. Sa langit, nag-uusap silang dalawa sa kalangitan. Inilagay ng elementalist ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, "Akala ko babalak mong maging duwag. Bakit? Takot ka ba sa akin?" Ngumiti ang Sect Master at umiling. Pagkatapos, bumantong hininga siya at sinabing, "Hindi ikaw ang Panginoon ng Hilagang Lupain." "Oh, then who do you think I am?" Tanong ng elementalist sa tonong ng aasar. Ang Sect Master ay patuloy na umiling at sinabi, "Hindi ikaw ang Panginoon ng Hilagang Lupain. Hindi bababasa, hindi ka ang guro ng Hilagang Lupain na naaalala ko." Ads by Pop Future.
Bahagyang kumunot ang noo ng elementalist at malamig na sinabi, bakit mo nasabi iyan? Ang Panginoon ng Hilagang Lupain, ay hindi dapat masyadong mahina, sabi ng Sectmaster habang bumaantong hininga. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang katimugang rehiyon ay muling nagkagulo. Hindi siya dapat maging mahina. Ito ay malinaw na ang Sectmaster ay hindi inilagay ang Master ng Hilagang Lupain sa kanyang mga mata sa lahat. Agad namang naging pangit ang ekspresyon ng elementalist. Nang may malungkot na mukha, sinabi niya, sabi mo mahina ako. Kung gayon bakit hindi ka naglakas loob na labanan ako? Hindi ka karapat-dapat sa aking pag-atake. Umiling ang Sectmaster at sinabing, kung ang tinatawag na Northern Lord ay mayroon lamang ganitong kaunting lakas, kung gayon ako ay talagang bigo. Malungkot at hindi sigurado ang ekspresyon ng elementalist. Ilang sandali pa, tumawa siya ng malakas at sinabing, tama na. Kabataan ko pa lang ito. Ang totoong ako ay hindi pa nagigising. Pero, feeling you is enough. Mas mabuting hintayin mong dumating ang iyong lokal. Kung hindi, hindi ako kikilos. Umiling ang Sectmaster. Galit na galit ang elementalist. Kahit bata pa ako, madali kitang mapatay. Maglakas loob ka bang sabihin sa akin kung nasaan ka? Natahimik sandali ang Sectmaster bago niya sinabi, nakapunta ka na ba sa pagbabalik sa Void Realm now? Natigilan ang elementalist bago ito ngumisi. Siyempre hindi. Kung gayon, hindi sulit ang oras ko. Unti-unting naging malamig ang tono ng Sectmaster. Walang sino man sa ibaba ng virtual entity stage ang katapat ko, malamig na sabi ng Sectmaster. Nagtaas ng kilay ang elementalist bago siya ngumisi, paano naman sa itaas ng virtual entity stage? Sa itaas ng virtual entity stage, papatayin din kita. Ang tono ng Sectmaster ay agad na naging sobrang pagmamalabas. Kahit isa lang itong phantom image, nanginginig pa rin ang buong katawan. Bahagyang naningkit ang mga mata ng elementalist. Sino ba ang hindi marunong magsalita ng malaki? Kung talagang may kakayahan ka, then stand out and fight with me. Malakas na sigaw ng elementalist. Nasabi ko na hindi ka karapat-dapat na makipag-away sa isang tulad mo, malamig na sabi ng Sectmaster. Young millionaire from Cebu City tells how she got rich. From minimum wage to millions, Jennifer's AI journey. Hinawakan niya ang asarol at walang malasakit na sinabi, sige, oras na para sa akin na asarol ang lupa. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ng Sectmaster ang kanyang palad at nilayo na burahin ang phantom image na ito. Agad namang nabalisa ang elementalist, galit na sigaw niya, Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect. Kung hindi ka magpapakita, lahat ng tao sa Southern Region ay mamamatay. Huwag kang mag-alala. May darating na pumatay sa iyo. Dapat mong bigyan ang mga kabataan ng pagkakataong mamukod-tangi. Lalong lumalayo ang boses ng Sectmaster, at unti-unting nawala ang eksena. Nakatayo doon ang elementalist na may napakalamig na ekspresyon. Ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect ay malinaw na pinahiya siya. Bilang pinuno ng Hilagang Lupain, kailan pa siya nakaranas ng gayong kahihiyan? Yabang mo, naikuyom ng elementalist ang kanyang mga kamao. Ang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay napakalamig. Itinaas niya ang kanyang palad at malamig na sinabi, kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Mag-uutos pa lang ang elementalist, nanginginig ang ilusyonaryong figure sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay lumabas ang isang maputi ang buhok. Ang matandang ito ay mukhang medyo matanda at ang kanyang aura ay parang isang sinaunang balon. Gayunpaman, ang bawat kilos niya ay tila nagtutugma sa great daw at napakahiwaga. Sino ka? Bahagyang pinaikit ng elementalist ang kanyang mga mata. Inilagay ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing, ako si Hanyan. Hanyan. Parang may nakakilala sa taong ito sa buong Southern Region. Matandang halimaw na si Hanyan noon. Isa sa 9 na butas, Hanyan. Hindi ba patay na siya? 9 na butas. Noon, ang 9 na butas ang pinakamaganda sa mundo. Pero sa ilang kadahilanan, nawala silang lahat isang araw. Ang sabi-sabing patay na silang lahat. Hindi ko inaasahan na buhay pa siya. Bahagyang ipinikit ng elementalist ang kanyang mga mata at sinabing may bahid ng panunuya, paanong hindi pa kita narinig.
Inilagay ni Hanyan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at bumantong hininga, noong ang aming siyam na kuweba ay nasa tuktok na, ito ay kasaysayan na. Sa oras na iyon, dapat ay tulog ka pa ng mahimbing. Mamaya, ang aming siyam na kuweba ay nagsanib puwersa at naghanda na patayin si Xiao Sheng, ang kasalukuyang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Sa kasamaang palad, kami ay nabigo. Sa kabutihang palad, ang tirahan ni Xiao Sheng ay mabait at iniligtas ang aming mga buhay. Ang kabayaran ay naitinago niya ang kanyang sarili mula sa mundo at isinakripisyo ang kanyang sarili sa panahon ng krisis sa katimugang rehiyon. Sa tingin ko oras na ngayon. Itinaas ni Hanyan ang kanyang ulo at dahan-daang ikinwento ang kasaysayan. Matapos marinig ang mga salita ni Hanyan, lahat ng nasa South Province ay natulala at nagulat. Kabanata 1629 1629, ang Xiao Brothers. Ang katimugang rehiyon ay may mahaba at maluwalhating kasaysayan. Ang mga taong nakatayo sa tuktok ng katimugang rehiyon ay henerasyon pagkatapos ng henerasyon. At ang siyam na butas ay isa sa kanila. Nakatayo sila sa tuktok ng katimugang rehiyon sa loob ng ilang taon at masasabing walang kapantay. Hanggang sa lumitaw ang magkapatid na Xiao na natapos ang panahon ng siyam na butas. Ngunit walang inaasahan na ang siyam na butas ay talagang sumalakay sa makalangit na sekta ng ulap. Ang siyam na butas na magkapit kamay noon, talagang natalo sa pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud Sect. Ang panahong ito ng kasaysayan, ay talagang hindi alam. Hindi ko inaasahan na ang sikat na siyam na butas noon ay talagang naglaho dahil sa makalangit na sekta ng ulap. Hindi sila namatay. Napilitan lang silang magtago. Ang seniority ng Nine Hole, ay mas matanda kaysa sa Heavenly Cloud Sect. Hindi ko inaasahan na talagang matatalo sila. Ang taong umatake ay hindi si Xiao Sheng, kundi si Xiao Hai. Sa sandaling ito, isa pang matandang lalaki ang lumabas. Maputi rin ang buhok ng matandang ito, ngunit wala man lang kahit katiting na kabaitan. Sa halip, ang kanyang buong katawan ay napuno ng isang nakamamatay na aura. Ito ay matandang halimaw na si Hong Koi. Nandito rin siya. Tulad ng inaasahan, ang mga tao sa siyam na butas ay hindi patay. Talagang nagtatago sila. Tumingin ang matandang halimaw na si Hanyan kay Hong Koi at walang pakialam na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Hong Koi, si Saint Xiao ay walang ganoong kabait na puso. Ang nag-iisip tungkol sa mga magsasaka sa katimugang rehiyon ay si Xiao Hai. Ads by Pop Future. Nang marinig ito ng matandang halimaw na si Hanyan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at sinabing, ang dalawang kapatid ng pamilya Xiao ay talagang walang kapantay. Nakinig ang elementalist na may malaking interes. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing may mahinang ngiti, kaya iilan lang sila sa mga talunan. Bakit? Hinahanap na ba nila ngayon ang kamatayan? Hindi pinansin ni Old Demon Hanyan ang elementalist. Sa halip, tumingin siya kay Hong Mang at sinabi sa malalim na boses, maraming taon na tayong hindi magkatabi. Magkaroon tayo ng magandang laban ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis na umakyat ang panloob na chi sa kanilang dalawa. Ang katahimikan sa kanilang mga katawan ay nawala ng walang bakas at napalitan ng hindi maipaliwanag na sindak. Ang rurok ng makapangyarihang kaharian. Bulalas ng isang tao. Gayunpaman, hindi ito tumigil. Ang kanilang panloob na chi ay patuloy na umakyat. Half-step reversion void stage. Pinaikit ng elementalist ang kanyang mga mata at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkagulat. Malamig niyang tiningnan ang dalawang matanda at sinabing, hindi ko akalain na nasa half-step reversion void stage pala sila. Not bad. Half-step reversion void stage, sa madaling salita, may kakayahan na si Xiao Hai na talunin ang half-step reversion void stage noon. Hindi, natalo niya ang siyam na half-step void return expert. Gaano kaitikot ang Xiao Hai? Hindi katakataka na kaya niyang tumawid ng puwersahan sa ilog ng kamatayan at masaktan ng mag-isa ang tatlong makajos na monarko ng hilagang lupain. Senior Xiao Hai. Naawa ang lahat kay Xiao Hai. Sa kanyang kakayahan, bakit kailangan niyang manatili sa isang maliit na rehiyon sa timog? Kahit na pumunta siya sa gitnang rehiyon, malamang na siya ay isang natatanging tao.
Gayunpaman, ang isang napakahusay na henyo ay nagbigay ng kanyang buhay para sa katimugang rehiyon ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa ilang sandali, lumuha ang buong katimugang rehiyon. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita sa aking sarili kung gaano kahusay ang iyong katimugang rehiyon noon. Malamig na sabi ng elementalist. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Ang nakakatakot na panloob na chi lamang na ibinubugo mula sa kanilang mga katawan ay naging sanhi ng pagbagsak ng hilagang hangganan at ang Death River ay nanginag. Ang mundong ito ay naging isang larangan ng digmaan, at walang nakaligtas. Ang mga magsasaka sa hilagang lupain ay sunod-sunod na tumakas sa kawalan. Ads by Pop Future. Napatingin ang lahat sa eksenang ito. Lubhang kinakabahan sila dahil nauugnay ito sa kinabukasan ng rehiyon sa timog. Tuldok. Lungsod ng pagpipino ng artifact. Ang katawan ni Chinyo ay sinusunog pa rin at muling binuo. Unti-unti, nasanay na rin siya sa ganitong klaseng sakit. Si Xiao Cao ay pumupunta sa abandonadong lawa halos araw-araw upang silipin si Chinyo. Mula sa kanyang nalalaman, ito ay isang lubhang mahiwagang bagay. Ito ay hindi narinig ng init ng katawan ng isang tao tulad ng isang banal na sandata. Pagkaraan ng ilang araw ng tempering, ang temperatura ng purplish red heaven na apoy sa abandonadong pond ay bumaba ng pababa, at ang epekto ay lumalala at lumala. Sa araw na ito, sa wakas ay binuksan ni Chinyo ang kanyang mga mata. Ang balat sa kanyang katawan ay nasunog sa pula ng apoy, at ang kombinasyon ng pula at ginto ay medyo mahiwaga. Lumabas si Chinyo sa abandonadong lawa at hinawakan ang kanyang balat. Gaya ng inaasahan, mas mahirap kaysa dati. Ang purplish red heaven flame ay talagang umaayon sa reputasyon nito, naisip ni Chinyo sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nagkataon na nasagasaan si Xiao Cao. Nang makita niyang hubad si Chinyo, agad niyang tinakpan ang kanyang mga mata at napasigaw. Ang boses na iyon ay napakatainga at kumalat sa kalahati ng pagawaan ng pagpino. Anong nangyayari? Narinig ng brawny na lalaki ang boses at nagmamadaling pumasok. Pulang-pula ang mukha ni Xiao Cao habang nakaturo sa direksyon ni Chinyo. Naramdaman din ni Chinyo ang awkwardness sa kanyang katawan. Dali-dali niyang tinakpan ang ibabang bahagi ng katawan at hindi alam kung ano ang gagawin saglit. Xiao Cao? Lumabas ka muna. Marahang tinapot ng brawny man ang balikat ni Xiao Cao. Pagkaalis ni Xiao Cao, lumakad ang malakas na lalaki kay Chinyo at maingat na sinuri ito. Young millionaire from Cebu City tells how she got rich. From minimum wage to millions, Jennifer's AI journey. Habang tinitignan niya ito, mas lalo niya itong nagustuhan. Sa huli, hindi niya maiwasang purihin, not bad, really not bad. Medyo awkward na sinabi ni Chinyo, Kuya, anong mali? Tumawa ang malakas na lalaki at sinabi, ang katawan mo ay talagang magandang material para sa pagpino ng mga artifact. Tuyong umubo si Chinyo. Itinuro niya ang abandonadong pool at sinabing, ang temperatura ng apoy dito ay mas mababa kaysa dati. Kuya, maaari mo ba akong tulungang maghanap ng ilang purple red heaven na apoy? Of course. Tinapot ng brawny na lalaki ang kanyang dibdib. Pagkatapos, binato muna niya si Chinyo ng isang piraso ng damit para isuot niya, at pagkatapos ay dinala si Chinyo sa silid ni Xiao Cao. Sa sandaling ito, si Xiao Cao ay nakahiga sa kama. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng isang hinog na mansanas, at ang kanyang puso ay tumitibok. Hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang eksenang kanina lang. Tinakpan ni Xiao Cao ang kanyang mukha at patuloy na lumingon sa kama, na parabang nahihiya siya sa mga iniisip sa kanyang puso. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto. Tinala ng brawny man si Chinyo mula sa labas. Si Xiao Cao ay nagmamadaling umupo mula sa kama. Hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso kay Chinyo, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo. Xiao Cao? Dalhin si Chinyo sa mga bahay ng ibang tao mamaya para hiramin ang inabandonang pool, sabi ng brawny man. Medyo nag-aalalang sinabi ni Xiao Cao, nakuha ko. Pagkasabi niyo ay tumakbo siya palabas sa sobrang takot. Tumingin ang brawny na lalaki sa abnormal na si Xiao Cao at hindi napigil ang umungol, itong bata. Big brother, maraming salamat.
Itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay sa brawny man. Ikinaway ng matipunong lalaki ang kanyang kamay at sinabing, hindi mahalaga. Inaasahan ko na hindi na magtatagal bago ka maging isang tanyag na tao sa lungsod na ito na nagpapadalisay ng armas. Hindi umimik si Chinyu. Ayon sa rate ng pag-unlad na ito, kakailanganin ni Chinyu ng hindi hihigit sa 3 hanggang 5 inabandunang pool bago makapasok ang kanyang pisikal na katawan sa reversion void stage. Bagamat malayo pa ang kanyang kaharian, sa sandaling ang kanyang pisikal na katawan ay tumuntong sa reversion void stage, magiging napakahirap para sa sinuman na yugyugan ang katawan ni Chinyu. Nang hapong iyon, sinundan ni Chinyu si Xiao Cao at umalis sa pagawaan ng pagpino ng sandata upang hanapin ang susunod. Habang nasa daan, ibinaba ni Xiao Cao ang kanyang ulo at hindi umimik. Pagdating nila sa susunod na workshop, sinabi ni Xiao Cao sa mahinang boses, nandito na tayo. Ang mayaman kong asawa Kabanata 1630. Sa pagtingin sa mahiyaing maliit na damo, medyo napahiya si Chinyu. Tuyo siyang umubo at sinabing, I'm really sorry sa nangyari sa abandonadong pool ngayon. Hindi ko inaasahan na. Nang marinig ito, lalong namula ang mukha ng munting damo. Tinakpan niya ang kanyang mukha at mabilis na tumakbo papasok sa refining workshop. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na magkamot ng ulo. Napakahiya ba ng batang ito? Pulong ni Chinyu. Pagkatapos, sinundan niya si Xiao Cao sa refining workshop. Pagkapasok sa pinto ay sinalubong sila ng isang tiyuhin. Ipinaliwanag ni Xiao Cao ang layunin ng kanyang pagbisita sa tiyuhin. Matapos itong marinig ng tiyuhin, hindi niya maiwasang mapatingin kay Chinyu na nagtataka. Gamit ang lilang pulang apoy ng langit upang pasiglahin ang kanyang katawan. Joke ba ito? Puno ng pagtataka ang mukha ng tiyuhin. Mabilis na ipinaliwanag ni Xiao Cao, hindi kami naniwala noong una, ngunit pagkatapos itong makita ng aming mga mata, talagang kaya niya ito. Hey! Kakaibang kwento. Halika, gusto kong makita kung paano mo ginagamit ang purplish red heaven flames para pasiglahin ang iyong katawan. Sabi ng tiyuhin na may labis na interes. Pagkatapos, sa pangunguna ng tiyuhin na ito, naglakad sila patungo sa inabandonang lawa. Ang abandonadong pond ng bahay ng tiyuhin na ito ay mas malaki pa sa bahay ni Xiao Cao, kaya natural na mas marami ang apoy ng inabandonang pond. Halika, ipakita mo sa akin. Itinuro ng tiyuhin ang inabandonang lawa at sinabi. Ads by Pop Future. Hindi nag-aksaya ng anumang salita si Chinyu. Agad siyang naglakad patungo sa abandonadong lawa. Sa karanasan mula sa huling pagkakataon, mas madali ito sa pagkakataong ito. Diretso siyang humakbang sa abandonadong lawa. Sa isang iglap, tumaas ang apoy sa lahat ng direksyon at tumangay, agad na nilamon si Chinyu. Ang sakit ay naging dahilan upang muling matuno ang balat ni Chinyu, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang makita ito ng tiyuhin, hindi napigilan ng tiyuhin ang paglaki ng mga mata. Napalunok siya ng laway at sinabing, ito. Totoo ba talaga ito? May ganoong henyo sa mundo. Tingnan mo, hindi ako nagsinungaling sa iyo, tama. Sabi ni Xiao Cao sa gilid. Walang pakialam ang tiyuhin kay Xiao Cao. Nagmamadali siyang tumakbo palabas. Sa ilang sandali, higit sa kalahati ng mga tao sa refining city ang nakapalibot sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Xiao Cao na sumimangot. Ang tiyuhin na ito ay sikat sa kanyang loudspeaker. Hanggat alam niya ang anumang bagay, ito ay katulad ng pagpapalam sa lahat ng tao sa refining city. Sa kabutihang palad, walang pakialam si Chinyu. Sa ganitong paraan, mas magiging comfortable para sa kanya na palamigin ang kanyang katawan, kaya hindi na niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili sa bawat oras. Nagtipon ng mga tao sa paligid ng abandonadong pool at masiglang nag-usap. Lahat sila ay nagulat sa kakaibang eksenang ito at nagsimulang hulaan ang pagkakakilanlan ni Chinyu. Tuldok tuldok tuldok. Kasabay nito, ang malaking labanan sa hilagang hangganan ay umabot na sa kasukdulan nito. Hindi matatawaran ang husay sa pakikipaglaban ni Hanyan at Hongkoy, ang dalawang matandang halimaw. Kahit nakaharap nila ang Northern Landlord noong bata pa sila, hindi sila natakot. Ito ay isang hindi pa naganap na dakilang labanan. Ang Earth ay gumuho at ang langit ay nanginginig.
Ang malawak na hilagang hangganan ay naging isang kaparangan. Tila nasira ang lahat. Walang nakapidyo sa labanang ito. Nakasindik silang tumayo at tinakpan ang langit at lupa. Isang pinakamataas na liwanag ang bumalot sa lahat. Ito ang nangungunang eksperto ng Southern Region, isang kalahating hakbang na walang bisang pagbabago. Ang lakas ng ekspertong ito ay nagpang-inig sa mga tao sa takot. Kahit na ang guro ng hilagang rehiyon ay nayanig sa kaibuturan. Ads by Pop Future. Walang pag-aalinlangan, ang lakas ng siyam na kuweba ng katimugang rehiyon ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Kung mas naging ganito, mas nabigla ang Northern Lord. Ang gayong eksperto ay talagang natalo ni Xiaohai. At siyam na tao ang sabay na umatake. Ang hilagang Panginoon ay itinaas ang kanyang ulo at umungal sa galit. Ang hilagang lupain na ipinagbabawal na sining ay walang katapusan. Kung tutuusin, hindi ito ang kanyang kumpletong katawan. Kapag nagpigil pa siya, baka mamatay na talaga siya dito. Sa pagharap sa makapangyarihang Northern Lord, si Hongkoy at ang matandang halimaw na si Han Han ay napilitang bumalik at nasugatan ng husto. Duguan silang dalawa at sobrang miserable ang itsura. Nagkatinginan silang dalawa at baka sa kanilang mga mata ang matinding pagnanais na lumaban, na para bang nagkasundo sila. Pagkatapos, ang matandang halimaw na si Hanyan ay bumangon mula sa lupa at itinaas ang kanyang ulo upang umungol. Ang kanyang chi at dugo ay nag-aapoy ng husto sa sandaling ito. Ganun din ang Old Monster Hongkoy. Ang kanilang chi at dugo ay nasusunog sa sukdulan. Ang dati nilang kawalang siglang estado ay natangay at napalitan ng hindi masabi na matinding pagnanais na lumaban. Kahit na silang dalawa ay makapangyarihan, sila ay matanda na kung tutuusin, at hinding-hindi maikukumpara sa kanilang peak moments. Sa pagharap sa isang makapangyarihang Panginoon ng hilagang lupain, sa wakas ay pinili nilang sunugin ang kanilang chi at dugo at lumaban hanggang kamatayan. Tila walang inaasahan na ang siyam na butas na matandang halimaw, na dati ay nakagawa ng maraming masasamang gawain sa katimugang rehiyon, ay lalaban hanggang kamatayan. Mas gugustuhin nilang isakripisyo ang kanilang buhay at chi at dugo para ibigay ang huling bit ng liwanag. Naging itim ang langit, na parang nagpapahiwatig na hindi makikita ng South Province ang liwanag ng araw. Naikuyom ng mga magsasaka ng South Province ang kanilang mga kamao nang makita ang tagpong ito. Hindi nila alam kung paano susuriin kung ito ay ang biglaang pagsasakatuparan ng lumang halimaw na butas o ang epekto ng kasunduan ni Xiaohai. Ano man ang dahilan, lahat sila ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan para sa South Province ngayon. Ads by Pop Future. Nagpatuloy ang digmaan sa loob ng ilang araw. Ang lakas ng Northern Lord ay malayo sa imahinasyon. Umasa siya sa ipinagbabawal na lihim na pamamaraan ng walang kamatayang sekta ng pagpaslang upang lumaban ng mas matapang. Nilunod na ng kanyang napakapangit na aura ang lahat. Nagsimula ring gumuho ang eksena sa langit. Walang makakita sa larangan ng digmaan sa hilagang hangganan. Ang hilagang hangganan ay natatakpan na ng alikabok at liwanag. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Ang alam lang nila ay nakakatakot ang aura na ibinubugo mula sa panloob na chi. Makalipas ang 8 araw, nag-walkout ang elementalist mula sa dilim. Napuno siya ng dugo. Magulo ang buhok niya at puno ng dugo ang katawan niya. Ang kanyang panloob na chi ay lubhang hindi matatag. Gayunpaman, nang makita nila ang eksenang ito, agad na nawala ng pag-asa ang mga taong nanunood mula sa malayo. Si Hanyan at Hongkoy, natalo. Sa sandaling ito, hindi nila alam kung kanino sila aasahan. Sa malaking labanang ito, hindi mabilang na mga tao ang muling nabuhayan ng pag-asa. Pero sa huli, natalo pa rin sila. Paano kung siyam na butas? Walang makakapidyaw sa akin. Inangat ng elementalist ang kanyang ulo at umungol ng galit. Ang nakakatakot na boses na iyon ay agad na nagpakalat sa madilim na ulap sa kalangitan. Para itong isang haligi ng liwanag na pumapailan lang sa langit, halos tumago sa kalangitan. Sa sandaling ito, ang lahat sa katimugang rehiyon ay nasa kawalan ng pag-asa. Walang nakakaalam kung paano haharapin ang krusada ng hilagang rehiyon. Malamig na nakatayo doon ang elementalist. Para bang ipinakikita niya ang kanyang lakas, ngunit para rin siyang may ibinabalita.
Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang umatras pabalik sa hilagang hangganan. Halatang hindi maganda ang kalagayan niya. Sa pagharap sa dalawang matandang halimaw ng siyam na kuweba, nahihirapan din ang batang Panginoon ng hilagang rehiyon sa pakikitungo sa kanila. Mabilis na nagpakita ang apat na makadiyos na monarko sa harap ng elementalist. Ikinulong nila ang kanilang mga kamay at sinabi, Panginoon. Malamig na tanong ng elementalist, nakita mo na ba ang Xiaohai na iyon? Si Sima Bei at ang mga ekspresyon ng iba ay bahagyang nagbago sa pagbanggit kay Xiaohai. Meron kami. Ang puwersahang tumawid sa Death River dati ay si Xiaohai, matapat na sagot ni Sima Bei. Naging malamig ang ekspresyon ng elementalist habang malamig na sinabi, kaya nga siya, kung hindi dahil sa kanya, tuluyan na akong naka-recover ngayon. Damn it. Pagkatapos ng labanang ito, walang nagawa ang elementalist kundi harapin ang dalawang dakilang dalubhasa sa katimugang rehiyon. Ayon sa oras, ang master ng hilagang rehiyon ay dapat naganap na nakabawi sa ngayon. Gayunpaman, naka-recover lang siya mula sa kanyang kabataan dahil kay Xiaohai.